mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea, ng mga hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita na ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, "Pagsisihan niyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Isa itong tagpo ng kaguluhan at krisis. Ang tinig na nagbigay daan sa Mesiyas ay pinatahimik. Subalit sa halip na matakot, si Jesus ay kumilos. Sa halip na tumigil, siya ay nagpatuloy. Sa halip na umatras, pinili niyang magsimula. Saan siya nagsimula? Sa Galilea, isang rehiyon ng mga hentil, nasa gilid ng lipunan at hindi pinapansin ng mga pinuno ng panahong iyon. Binabaliwala man ang kasaysayan, pinili ito ni Jesus upang maging tahanan ng liwanag. Sa simpleng desisyong ito, ipinakita ni Jesus na ang liwanag ng Diyos ay hindi dumarating sa sentro lamang, kundi sa mga gilid, sa mga kadiliman ng ating buhay. Ipinamalas ng Ebanghelyo na ang Diyos ay hindi natatakot sa ating kadiliman. Sa halip, siya mismo ang lumalapit dito upang ito'y liwanagan. Ano ang dala niya? Isang panawagan. Pagsisihan niyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Hindi ito pananakot, kundi paanyaya. Hindi ito pag-uusig, kundi pag-aabot. Sa kanyang pangangaral, hindi nagsisimula si Jesus sa galit, kundi sa pag-asa. May posibilidad ng pagbabago. May pag-asa ng bagong simula. May liwanag kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating pagkatao. Sa linggo ng salita ng Diyos, paanyaya sa atin na huwag gawing palamuti lamang ang salita, kundi gawin itong buhay na gabay. Masyado na tayong sanay sa salita ng mundo. Ingay, opinyon, tsismis, panghuhusga. Ngunit ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magpatahimik, magpagaling at magpanibago. Minsan, tayo mismo ang Galilea, hindi pinapansin, nadarama ay malayo sa Diyos, nasa gilid ng buhay. Ngunit tandaan natin, ang Galilea ang unang lugar ng mabuting balita. Hindi kailanman nalilimutan ng Diyos ang mga nasa laylayan. Sa kanyang mga mata, walang malayo, walang huli, walang sarado sa biyaya. Sa panahong ito ng pagsubok, disinformation, galit at pagkakawatak-watak, higit kailanman ay kailangan nating bumalik sa salita. Ang salita ay hindi lamang para sa altar. Ito ay para sa tahanan,
sa paaralan, sa trabaho, sa lansangan. Ang salita ay hindi lamang binabasa, kundi isinasabuhay. Nang mangaral si Jesus sa Galilea, siya'y hindi lang nagbigay ng aral, siya'y naging liwanag. Ganyan din tayo tinatawag, maging liwanag sa kadiliman ng iba, maging tinig ng salita sa gitna ng katahimikan, ng takot at pag-aalinlangan.